Bigla na nga lang napadaan sa bahay kubo namin, yung dating inuupahan namin. Boss, kain tayo! Dito na kasi namin naisipan na kumain ng umagahan. Talagang nakakatuwa nga naman talagang tumambay dito sa umaga. Lalo na at ang daming nagsasaka dito. Talagang napakasipag nga din naman talaga neto nila boss. Kasi kung makikita nyo pre, napakainit na pero nagawa pa din sila. Habang kami naman mga wala pang tulog. Pero hindi na bago sa amin yung mga gantong pangyayari. Lalo na at nasanay na kami ng ganto. Para sa amin kasi iba talagang kumilos kapag hindi pa natutulog. Mas gumagana kasi yung utak namin kapag puyat. Kaya sa mga nagtatanong ng mga tao kung bakit di kami natutulog, talagang nakasanayan na po namin to. Bale, eto na siguro yung pinakamagandang time para ikwento ko sa inyo kung paano nga ba namin pinapaikot yung sistema namin. Kung napapansin nyo kasi pre, masyadong napapadalas ngayon yung mga post natin. At madalas hindi ko sinasama yung iba. Yung dalawa kasi sa kasama natin may sarili ng Facebook page. At yun yung dahilan kung bakit di ko masyadong sinasama yung dalawa. Napapansin ko kasi na nagkaka-views na yung mga contents nila. Kaya nakapag-desisyon ako na humiwalay muna sa kanilang dalawa. Pero hindi ibig sabihin nun magkakahiwalay na kami. Magkakasama pa din kami sa iisang bahay at dito yun sa bahay kubo natin. Naisipan ko lang talaga na humiwalay ng content sa kanila para hindi nila mapil na habang buhay kasama nila tayo. Ginawa ko yun para matuto sila at para mas maitama nila yung pagkakamali nila. Ayoko kasing dumating yung time na kapag tumigil ako, titigil din sila. Kasi nga pre, tayo lang yung nagpapaikot ng lahat ng ginagawa natin. At gusto ko matuto din silang mag-handle ng samahan namin. At higit sa lahat, matuto sila na gumawa ng pera. Alam ko kasi na darating yung time, susukuan ko lahat ng ginagawa natin. Hindi naman kasi panghabang buhay etong contents natin. Darating yung time na mapapagod tayo dito. Kaya hanggat maaga pa, binabata ko na yung mga kasama natin. Para sa huli, wala tayong pagsisihan. Nakakatawa nga lang talaga dahil unti-unti na silang natututo sa mga ginagawa nila. At nakakagawa na din sila ng mga contents na hindi tayo kasama. Pero kung mapapansin nyo pre, talagang medyo may hawig pa din talaga yung mga contents namin. Kapag gumagawa kasi kami ng contents dati, magkakasama kaming lahat. Kaya lahat ng natutunan nila, ina-apply lang nila sa mga contents nila. Pero sa paglipas ng panahon, sigurado ako mas gagaling pa yung mga yan. Basta isa lang palagi yung payo natin sa kanila. Na kahit anong biyaya ang makuha nila, wag sana nilang kakalimutan na nasa lupa pa din sila. At yun lang talaga yung gusto ko matutunan nila at dadalhin nila yun habang buhay. Yun lang naman talaga pre yung dahilan kung bakit humiwalay tayo. Ayoko na kasing maabala sila lalo na at nagkaka-views na sila. Naiintindihan ko lahat yun dahil vlogger din tayo. Mahihirapan kasi silang kumilos kapag magkakasama kami palagi. Naisip na rin namin ni Mark yan dati kaya nagpagawa kami ng bahay kubo. Yung bahay kubo kasi namin pre, yun talaga yung magiging bootcamp nila. Dito lang kasi kami dati nag-i-edit sa kotse namin. Eh alam nyo naman pre, minsan hindi maiiwasang magkasabay. Kaya naisipan namin gumawa ng bahay kubo para in case na magkasabay, wala nang hassle sa pag-edit. At sa mga nagtatanong naman dyan tungkol kay Mokang, ganun pa din po yung katayuan niya sa atin. Siya pa din po yung nagbibideo sa atin. Nagkakataon lang talaga minsan na may pasok palagi. Kaya ang ending, palagi siyang wala sa mga contents namin. Nakakasama naman namin palagi yun. Kaso nga lang pre, limitado talaga yung oras. Dahil nga may pasok palagi yun. Kaya madalas si Kuya Taga yung naiiwan sa amin. At dahil doon, may isang napakalaking problema na nangyari kay Kuya Taga. Kaso nga lang pre, saka na natin pag-usapan yun. Medyo bitin na kasi yung oras natin. Eh alam nyo naman, may ipapakilala pa ako sa inyong bagong game. Nandyan lang sa comment section pre, yung link natin. 3 beses ko palang ini-endorse yan, pero napakaganda na agad ng mga feedback. Pero hindi alam ng mga tao, sadya talaga yan pre kapag bagong labas yung game. Talagang napakaluwag lang talaga na manalo dyan. Lalo na kapag magaling kayong sumegway. Napaka-basic lang naman talaga pre ng pag-segway dyan. Kahit kanino kayo magtanong, kailangan nyo talaga magbago ng account. Kapag kasi nanalo na kayo, kailangan nyo nang palitan yung account nyo. Kasi nga pre, babawian na yan, maniwala kayo. Huwag nyo kasi masyadong garapalin kapag tumatama. Doon kasi madalas natatalo yung mga tao. Hindi nyo kasi namamalayan habang nag-iinit kayo, unti-unti na kayong natatalo. Kaya dyan napapasok yung segway technique. Ayun lang pre, sa lahat ng pumaldo kahapon, congrats sa inyong lahat.